Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Sinasabi ko sa inyo, mga nakikinig, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway, gawan ninyo ng mabuti ang mga napupuot sa inyo. Pagpalain ninyo ang mga sumusumpa sa inyo. Idalangin ninyo ang mga umaapi sa inyo. Kapag sinampal ka sa isang pisngi, iharap mo rin ang kabila. Kapag inagaw ang iyong balabal, ibigay mo pati ang iyong baro. Bigyan mo ang bawat nangihingi sa iyo, at kung may kumuha sa iyong ari-arian, ay huwag mo nang bawiin pa ang mga iyon. Gawin ninyo sa iba ang ibig ninyong gawin nila sa inyo. Kung ang iibigin lamang ninyo ay ang mga umiibig sa inyo, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Kahit ang mga makasalanan ay umiibig din sa mga umiibig sa kanila. At kung ang gagawan lamang ninyo ng mabuti, ang gumagawa sa inyo ng mabuti, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Kahit ang mga makasalanan ay gumagawa rin ito. Kung ang pahihiramin lamang ninyo ay ang mga taong inaasahan ninyong makababayad sa inyo, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Kahit ang mga makasalanan ay nagpapahiram din sa mga makasalanan sa pag-asang ang mga ito'y makababayad. Sa halip, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at gawan ninyo sila ng mabuti. Magpahiram kayo na hindi umaasa ng anumang kabayaran. Sa gayon, malaking gantimpala ang tatamuhin ninyo at kayo'y magiging mga anak ng kataas-taasan, sapagkat siya'y mabuti sa masasama at sa mga hindi marunong tumanaw ng utang na loob. Maging mahabagin kayo gaya ng inyong Ama. Huwag kayong humatol at hindi kayo hahatulan ng Diyos. Huwag kayong magparusa at hindi kayo parurusahan ng Diyos. Magpatawad kayo sa inyong kapwa at patatawarin kayo ng Diyos. Magbigay kayo at bibigyan kayo ng Diyos, hustong takal, siksik, liglig at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo. Sapagkat ang takalang ginagamit ninyo sa iba ay siya rin gagamitin ng Diyos sa inyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Huwebes ng ika-23 linggo sa karaniwang panahon. Narinig niyo po ba ng malinaw ang pagbasa ko po ng Ebanghelyo? Ano ba ang tumama sa inyo dito? Kasi kagabi ko pa po ito pinagnilaya, no? Ano pa bang idadagdag ko dito? Malinaw naman ang mga sinasabi ni Jesus. Kaya nga, katulad ng sinasabi ni San Pablo sa mga taga-Korinto, yung inaakala natin na may kaalaman na tayong lahat. Alam na natin, lagi natin binibida yan. Alam na natin ang ating gagawin. Alam na natin yan. Ang problema, ayaw lang nating gawin. Yung mga tanong natin lagi, ano bang gagawin ko? Pero alam mo naman na kung ano ang gagawin mo, ayaw mo lang simulan. Lalong-lalo na no, pagdating sa usapin ng kapag ikaw ay sinaktan, kapag ikaw ay ninakawan, kapag ikaw ay, inutangan. At itong mga bagay na ito yung mga hindi nagpapatulog sa atin. Ito yung mga damdamin natin na hindi nagbibigay tuloy sa atin ng
kapanatagan. Yung peace of mind natin. Kasi isip tayo ng isip sa kanila. Iniisip mo yung mga taong inutangan o umutang sa iyo, no? Lalo na nung mga panahon na kapag umuutang sa iyo, ang bait-bait. Pero kapag sinisingil mo na, ikaw pa ang masama. Galit pa. So, paano na nga ba? So, alin yung dala-dala natin dito? Na kung tutuusin, ito yung sinasabi ni Jesus. Huwag kayong magalit doon. Yero yun eh. Wala tayong laban dyan. Pero hanggang kailan nga natin? Parang sige, okay. Naintindihan na natin na nasaktan tayo noon, matagal na panahon na, pero hanggang kailan nga natin to bibit-bitin? Hanggang kailan mo yan kikim-kimin? Hindi mo na makita yung tao na nanakit sa iyo. At ang pinakamasakit din, di ba? Kung sino pa yung pinakamalapit sa iyo, yun pa yung gumawa ng hindi maganda sa iyo. Akala mo lang, wala na, pero tinabunan mo lang. Pero kapag nagkita, doon matitrigger yung sama ng loob, yung galit. So ngayon, alam mo na ba talaga? So, iproseso natin to. No? Kasi ito yung, kumbaga, pangaral ni Jesus na nagpapaalala sa atin na ganito ang pagiging Kristiyano. At hindi madali maging Kristiyano. Hindi naman sinusugarcoat no, ni Jesus yung pagiging Kristiyano para lamang dumami yung mga gustong sumunod sa Kanya. Hindi. Kaya nga sabi, di ba? Pasanin ang krus, ibigin ang kapwa, ibigin ang kaaway, ipanalangin ang mga umuusig. Ang problema natin, di ba? Ang kadalasan natin ginagawa, kinakalimutan lang natin yung tao. Hindi natin ipinagdarasal yung tao. Huwag din sana tayong umabot sa punto na sana mamatay na siya. Yung panalangin natin. Hindi ganun yung panalangin na hinihiling sa atin na gawin natin sa mga taong umaaway sa atin, umuusig sa atin, ang papahirap sa atin. Ano bang gagawin natin sa mga patuloy na nagnanakaw ng pera ng bayan? Magagalit na lang ba tayo habang buhay? Lagi naman natin, di ba? Minsan may pagkakataon naman para maituwid natin yung pagkakamali, kaya lang tayo pa rin naman ang gumagawa ng ikakasamaan natin. Tayo pa rin naman ang pumipili ng mga taong mananakit sa atin. Akala lang natin wala silang ginagawa sa iyo. Kasi ang iniisip natin, yung literal na nandiyan dyan sa tabi mo, yun yung sasampal sa iyo. Pero yung nagpapalugmok sa kahirapan, hindi natin to pinapansin. Pero ang panawagan ng Jesus ay ipagdasal natin sila. Yun ang pagiging alagad ni Kristo. Yun ang pagiging Kristiyano. Na mamumuhay tayo sa pag-ibig, hindi sa galit. Amen? Thank you.